Mga kada, inanunsyo po kamakailan ng CEO ng Meta na si Mark Zuckerberg na inaalis na ang fact-checking program sa Facebook, Instagram at Threads para daw bigyang halaga ang free speech. Ito ang programa ng Facebook kung saan nakikipag-partner sila sa isang independent third-party fact-checker to fight the spread of misinformation and provide people with more reliable information. Ngayong mawawala na po ang fact-checking program na ito ng Facebook. Paano po natin malalaman na ang mga lalabas sa ating newsfeed ay totoo at legit at hindi po fake o gawa-gawa lamang? Magandang tanong yan, Mama P. Kahit kasi ang credible na content creator na si Egon Hare o mas kilala bilang Project Nightfall na may 17 million followers ay na-involve sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa isang post po niya, sinabing mag-isa umanong bumiyahe ang 9-year-old na Pinoy chess athlete na si Vince Rafael Operiano sa Bangkok, Thailand. Pero fake news po pala ito dahil 2022 pa ito naganap at may kasama si Vince nang lumipad para sa Eastern Asia Youth Chess Championship. Kaya mga kada, sa simpleng pag-share o pag-repost kasi ng mga impormasyon gamit po ang ating mga gadgets or cellphone, kumakalat na po yung mga fake news na nakaka-apekto po hindi lang sa isang tao, kundi pati sa buong komunidad. Kaya po, ngayong umaga, i-share namin ang ilang tips para matutong mag-fact-check ng impormasyon online ng ating mga kada. Makakasama po natin ang isang professor mula sa UP Mass Communication Department of Journalism, si Professor Rachel Khan. Good morning po, Prof. Rachel. Good morning, Prof. Welcome to Kada Umaga. Prof, ano pong masasabi ninyo doon sa naging pagtanggal ng fact-checking ng Meta? Actually, hindi pa tayo naapekto kasi sa US muna sila nagtanggal. Pero in the long run, no, talagang kasi nasa consumer yung gumagamit ng Facebook, yung dapat talagang mag-usisa kung totoo o hindi. Because they only, even with their fact-checking system, they only check the ones that are, universal yung news, and mostly US-based yung news. So, local fake news, yung dito lang sa Pilipinas, hindi rin naman nila na-check. So, hindi ba na-filter talaga? So, hindi talaga tayo apektado. So, ever since, wala talaga nag-filter ng ating mga balita. Well, in a sense, nakakatulong yung fact-checking nila, especially nung COVID, no? Kasi di ba COVID is nangyari yun sa buong mundo. So, at least yung mga fake news ng ibang bansa, hindi nabablock or na-correct ng Facebook. Pero ngayon na mawawala yan ang I think, dangerous yung mga health na fake news. No? Kasi papasok yan from all over. And then, locally, we're not able to check, especially kung wala naman tayo, wala pa yung gamot dito, di ba? Or yung produkto na yon, hindi natin malalaman na hindi pala siya totoo or masama pala siya, di ba? Oo. Prof, ano po yung mga implications kapag hindi tayo nagfa-fact check? Well, unang-una, mas makukuha tayo ng impormasyon na mali, no? So, minsan, maapekto yung decision-making natin. Kasi gagawa tayo ng desisyon na sa maling bagay, di ba? Sa mali pala yung basis ng desisyon. Sa from everything from buying products to the elections, no, importante yung upcoming elections, di ba? True. Napaka-importante na tama yung impormasyon na natatanggap natin para tama rin yung decision natin. Oo. So, ngayon pa lang, Prof, kailangan talaga ituruan natin ang mga kada natin na mag-fact check on their own para hindi basta-basta lahat ng mabasa nila sa social media ay pinapaniniwalaan nila. Paano po ba ginagawa itong fact-checking na ito? Unang-una, pag may nakita tayo na sa ating Facebook feed or any social media feed, kunyari, interesado tayo dun sa balitang yon, tignan muna natin kung lumalabas siya sa mga mainstream media or yung hindi lang dun sa isang source lumalabas. Lalo na kung nakuha mo lang natin yung balita nun sa Viber tapos wala namang sinabing... shared lang. Shared lang tapos wala namang source na sinabi. So, dapat yung radar natin medyo, di ba, na hindi ito totoo.
So, usually, kung totoo siya, lumalabas yan sa mga 3 or 4 news outlets, no? Para alam nating totoo. Kasi kung isa lang, pwede kasing kahit na reliable yung source na yon, for that one Information lang, oo. pwede siyang nagkamali, di ba? So, usually, dapat ma-verify man lang ng dalawang Other news sources. para malaman na totoo talaga. Attributable dapat. Oo. Kasi kadalasan, ito pa, Prof, no, marami ring mga clickbait lamang. Correct. Yes. Marami yun, Mama P. Magaling mag-headlines, pero pag kinlik mo kung saan ka dinadala. Oo. Paano ba hindi mabibiktima ang ating mga kada ng mga clickbait headlines na ito? Well, dapat mag-ingat, no? Yung mga headline na masyadong attractive, di ba? Or masyadong It's too good to be true. Yeah, it's too good to be true. It probably is. Dapat parang with the sense of doubt na tayo pag kahit na sige, klikan nyo, minsan wala namang problem, no? Pero most of the time it's not true or it's sensationalized, no? It could be based on a little fact tapos in-exaggerate, di ba? O yun nga. Ang nangyayari kasi minsan, Prof, halimbawa dun sa clickbait, photo lang siya, tapos may konti na story doon or information. Ang nangyayari, iba nating kada, hindi na nagbabasa pa ng ibang information. Nagbe-base sila dun sa photo. Kaya nauuwi sa fake news. Correct. At minsan yung photo walang kinalaman dun sa balita. Oo. Di ba? So, yun. So, kailangan talaga magbasa and mag-research din about it. Yung mga lagi natin nababalitaan, Prof, yung mga ang hilig na talaga nilang ilabas, ay yung mga supposed deaths ng mga celebrities. Oo nga, Mama P. Katulad ni Rowan Atkinson or Mr. Bean. Recently lang, di ba, binalita or nabalita na siya'y namatay na, pero Billy hindi naman Crawford. pala totoo. Diba? We have to talk here. Si Billy Crawford, naging biktima rin. Si Kuya Kim, Si Kuya Kim lagi. Atienza, na biktima rin. Kahit si Michael V. Nabalitaan nila nagka-COVID yung tao. After 1 or 2 weeks, pinatay na nila sa social media. Paano po ba, yun, yung mga ganun po, paano nasa spot from the get-go na ito'y kamalian? Well, yun na, unang-una saan yung source, no? Sino nagsabi? So, yun ang unang i-check. Tapos, minsan kasi yung ginagaya nila yung logo ng mga totoong media. So, hindi dahil naka-meme, lalo na mag-meme, pagdududahan nyo na kagad, pag meme siya, hindi siya yung talagang may link dun sa mismong media establishment. So, kung meme lang siya, tapos may logo, wag isipin na kagad, kunyari, Inquirer.net yung logo doon. Not necessarily na totoo yung galing sa Inquirer. Okay? Kasi madaling gumawa lalo na ngayon, may AI pa, di ba? So, dapat check yung original website. Totoo ba to? Lumabas ba tong balita na to? No? So, importante pala yung yung blue check na tinatawag. Kasi yun yung mga verified na, Prof? Dati, but with this, with the problem of Meta Selling yes. the blue badge. Selling. Correct. Both YouTube, Facebook, Twitter. Binibenta na nila yun eh. So kahit kung may pera ka, pwede kang bumili ng blue badge. Kahit mga diba? scammer, kahit nilang bilhin yan ngayon. Diba? Saka, kasi disinformation has become a big business na rin eh. Kaya yung talagang dapat talaga doble ingat tayo. Oo, katulad po nitong example nung writer namin. Dun sa first post niya, humingi siya ng tulong pinansyal. Yan yung mga laging sinishare na hindi naman pala totoo. Tapos, dun sa second post, scammer daw as per a netizen. Yan ang mahirap, 'di ba? Paano natin malalaman na yung humihingi ng tulong ay totoong nangangailangan at hindi lamang nagsascam. Diba? Katulad niyan, Prof, naku, mahirap yan i-verify in different sources kasi usually personal Facebook account ang mga ganyan. Meron po ba kayong mga tips para malaman? Yan ang mahirap, no? Kasi lalo na ngayon, kunyari, merong
typhoon, ganyan, tapos humingi ng tulong. Yes. First, kailangan hindi lahat nung humihingi ng tulong totoo, 'di ba? Sasabihin nila na connected sila. So, I think to be safe because of what's happening, we give help to those that we know firsthand. Kumbaga, yung kunyari, kilala mo talaga ito, official to ng isang foundation. Diba? So, siya pwede mong tulong, pwedeng through that person, dahil kaibigan natin, alam natin na tama yung pupuntahan. So, I think ganun na lang ngayon kasi kung Facebook na, or any site na hindi mo talaga kilala kung sino yung behind it, medyo diba? Kesa tumulong ka ng may doubt, tumulong ka na lang doon sa mga kakilala mo, or Correct. alam mo na buong puso, alam mo yung nangyayari. Pero let's say nangyari po ito at nandun na yon yung mga kalat na mga fake news na nakaka-apekto din po sa mga, even mga families. Ano pong pwedeng gawin ng isang tao? Kasi that should go legal na, di ba? Yes. For one thing nga, dapat i-check palagi yung source. Tapos, wag i-share kagad, di ba? So, I think, personal responsibility nating lahat na wag tulungan yung mga Yes. nagkakalat, di ba? correct. Ng fake news. Pagkatapos nun ay i-report, i-flag. Kasi sa right now, pag tinanggal nila ang third-party fact-checking, they're going to rely on community help. Pag sinabing community help, ibig sabihin, bawat isa sa atin magiging katuwang nila sa pag-fact-check. So, pag meron na tayong nakita, kunyari, yung kaibigan mo, ginawaan siya ng isang clone site. Diba? Nangyayari sa atin yun. I mean, for sure, celebrity kayo na clone yung site nyo, di ba? Or so dapat ma-flag ng mga kaibigan nyo na hindi yan yung totoo, ito yung totoo niya. I-report. No, i-report kagad, no? And that's the way that we can help the community also. Oo. Kanino po i-report ito? There's a button there dun sa yung dot dun sa bawat account. Kung i-clickan nyo, meron dun flag or report this. So doon tayo magre-report. Tayo mismo ang gumawa ng paraan. Oo, kasi kung marami na mag-report, marirealize ng social media producers na hindi ito totoo. So a-actionan na nila. Ano pa pong ibang bagay na pwede tayong makatulong sa pagpa-fact check? Yung ngang mga sites to see if it's real. No? For example, ang napansin ko yung PGH, yung Philippine General Hospital, merong mga Facebook account na kunyaring PGH siya pero hindi. Pero nagbebenta siya ng mga health products, mga mga supplements na hindi naman talagang verified or yung Hindi FDA walang or something. FDA check, no? So yun, so dapat malaman na ito, ano ba yung official website or official Facebook page, for example, ng PGH, para hindi tayo magoyo nung mga fake na accounts, yes. Okay. Kaya Prof, ano na lang po ang may papayo natin para sa mga kada natin para lalo pa silang maging mas maingat sa pag-share ng information online? Siguro sa panahon ngayon na may AI at yun talagang lumalaganap yung disinformation, dapat talaga doble ingat tayo. Aware tayo, di ba? Yun yung unang laban mo aware ka, hindi ka basta share nadadala kagad or nainganyo kagad dahil parang ang juicy nung balita. Kung gusto mo, ikaw yung una. Babalita mo agad. Oo, di ba? So, yun. So, dun tayo mag-ingat. Oo. Yes. Diba? Mas maganda na yung accurate kaysa sa nauna. Tama. Ay, Diba? totoo. Kasi minsan gusto natin maging una pero mali naman pala. Oo. Ay, Tigilan natin yan. Ang tawag dyan ay marites. Mag-share, diba? Kahit hindi mo pa nabasa. Kaya, Prof. Rachel, thank you so much for being with us this morning. You're welcome. Thank you for visiting Kada Umaga once again. And saan ka namin pwede i-follow ng mga kada natin? I have actually fact-checking, one basic fact-checking dun sa aking YouTube channel. It's Ask Prof. Rachel. Ay, nice yun. I love it. Ask Nice. Prof. Rachel on YouTube. Ayan, puntahan nyo na po yan mga kada. Importante yan, lalo na leading up to the elections. Totoo. Yes. Para makasiguro tayo ng ating mga pinanonood ay katotohanan. At hindi pawang kasinungalingan lamang. Maraming salamat, Prof. Thank you.
Okay, wag po tayo maging kasangkapan sa pagkakalat ng fake news ha, mga kada. Sabi nga, pause before you post, hindi ba? Napaka-importante po na mag-research tayo at sabi nga ni Prof, maging aware. Sa tamang fact-checking, makakatulong po tayo sa pagbuo ng isang tapat at ligtas na digital world para po sa ating lahat. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!